una, meron lang ako i-share sa inyo sa trabaho ko. Tulad ngayon, hindi naman sinasadya na magkakaroon tayo ng nag-request kayo ng press con or statement from my side or from my end. May lumapit po dito sa akin from Dolores Abra. Sumali po ito sa walang script to Sumali po siya sa basketball, yung 3-point shootout na basketball from ang layo from Abra. So nakita ko yung litrato, hindi naman ako nakakapunta ng Abra, pero may nag-organize doon ng mga kaibigan ko, sila Mayor Ciares ng Dolores Abra. Makita natin na since 17 years old pala siya, merong tumubo sa likod niya, cyst or kaya lumapit sa akin ngayon dito at papagamot nga namin, papadala ko sa PGH. Ito siya. Ito siya, ang galing, naka 4 points pa siya. Siya to, sumali sa 3-point shootout. So ibig ko pong sabihin na kahit na napakalayo po, maraming gustong sumali sa 3-point shootout. At yung programa namin, 3-point campaign laban sa droga, korupsyon at saka sa kriminalidad, yung marami pong sumasali. Ito po, nakita ko may problema nga po sa may kapansanan. So ipapadala po namin sa PGH since meron naman pong pondo si Pangulong Duterte sa PGH at open po ito sa lahat ng nangangailangan. So Patrick, makidala na lang sa kanya sa PGH. Pa-check mo na lang kay Dr. Legaspi. Binigyan ko rin siya ng sapatos kasi naka-chinelas na po siyang sumali at nakascore po siya ng 4 points po. So sa lahat ng mga, kahit na po may mga kapansanan, pwede kayong sumali sa mga 3-point shootout namin. Umiikot po yan. Pangalawa, hindi yata kayo interesado doon. Mas interesado kayo dito sa ano ko. Ito na, babasahin ko na lang po muna yung statement ko, no? Chris Aquino reached out to me and we conveyed our apologies for the incident. We, ibig sabihin, kami po ni Pangulong Duterte, nung dumating po siya kagabi at nakwento ko nga sa kanya yung buong pangyayari, nasa sasakyan kami, at yun po, tinext ko po si Chris Aquino kaagad. Nag-text siya sa akin mga around 8 p.m. Nasa aeroplano pa po kami pauwi ng Pilipinas. So, we conveyed our apologies for the incident concerning her and Mocha. We understand the emotions of both sides since both leaders, I'm referring to President Duterte and former Senator Benigno Aquino, are well respected and loved. Nag-usap kami ni Mocha kanina at nagkasundo na natapusin na ang issue ito. We all agreed to put this issue to rest out of respect to all our fellow Filipinos. I believe that politics should not divide us. Magtulungan na lang tayo kaysa mag-away-away para sa ikakabuti ng bayan. So, question po. Good afternoon, Segbong. Gusto ko lang po malaman, ano po yung exact job description or yung extent of work ni ASEC Mocha? Sa pagkaalam ko po, siya yung asset for social media. Siya po yung nag-cover kay Presidente, kung saan man pumunta si Presidente. Ano po yung salary grade ni ASEC? I will check first the exact figures and salary grade po. But her position is Assistant Secretary po, under PCO. Sir, last question. More often, what was her duty during trips abroad or with the President? Sa pagkaalam ko po,
nagko-cover siya sa mga lakad ng ating Pangulo. At pangalawa po, since isa naman po siya sa medyo popular po sa mga OFW at inaantay po siya ng mga OFW, makita siya. Sir, so parang may assurance from ASEC mo ka na maiiwa or hindi na mauulit yung ganitong pangyayari na may iwasan po ba? Ikikwento ko lang po konti. Alam niyo po, yung sinabi nung nalaman nga namin na merong video na in-upload na, nalaman ko na lang nung hapon or paalis na ho kami ng Korea. Ang issue po dito yung paghalik ni Pangulong Duterte doon sa isang Pilipina. Na-explain na po ni Pangulong Duterte. Alam niyo po, ako mismo, saksi po ako noon, nung mayor pa po siya. Alam niyo po, si Pangulong Duterte, ano yan, mahal niya yung kapwa niya eh. Wala siyang pili. Kahit na bad breath naman o may sakit, walang pili. Yan ang tawag ng sign of affection and love to fellow Filipinos. Alam niyo, wala pong politikong makakagawa. Maniwala kayo. Pangalanan niyo po kung meron bang politiko na nakagawa na kahit mayor siya noon, vice mayor, umiikot siya sa mga barangay. Wala siyang pili. Ako mismo tinatawag niya ganito. Kahit may isang beses na bakla, nahalikan rin niya kasi akala niya babae. Wala siyang pili. Matanda, mabata. Ganon niya kamahal yung kapwa. Hindi sa Bisaya, hindi siya maluuran ba? Hindi yung walang arte si Presidente. Para sa kanya, pantay-pantay ang mga Pilipino, pantay-pantay tayong lahat. Ganon siya, makamasa talaga si Presidente. Thank you, sir. Hi, sir. Sir, dun sa discussion ninyo po with ASEC Mocha, when you agreed na tapusin na yung issue, what does that exactly mean? Did you advise her not to respond anymore to the post of the Chris Aquino because Chris Aquino did have some, parang may challenge siya na magkita raw sa kanya. How do you plan to actually tapusin na? Actually, ang sabi ni Mocha sa akin, ang purpose lang ng kanyang pag-upload na is pinapakita niya na itong pareho, both leaders, both are well-loved. Ibig sabihin, nakita mo yung picture na hinalikan, lumapit rin at hinalikan. Ganon rin si Pangulong Duterte. Parang lapitin talaga sila sa masa at sa mga kapwa Pilipino. Kaya lang sabi ko kay Mocha, sabi ko, siyempre, iba yung emosyon ni Ma'am Chris Aquino na nasaktan siya dahil naalala nga, sabi niya, naalala nga niya yung pagkamatay ng kanyang mga magulang, hindi man lang niya nayakap ng mga huling sandali. Sabi ko, intindihin na lang natin si Chris Aquino ukol dito. So, did you tell her to not respond anymore? She will also apologize. She agreed to that, sir? I think. A public apology, sir? Maybe. Baka pauwi siya ngayon, may makakasabay siya, tanungin niyo na lang po siya. And sir, just... At sangayon naman siya sa amin ni Pangulong Duterte sa pag-sorry po. Okay. Sir, and just to be clear about it, you did mention that ASEC siya for social media, and although her post was uploaded on her personal blog, just for the record, do you share or do you support the way that she defended the President through her post, uploading the photos of the late Senator? Actually, wala naman po siguro intention si ASEC Mocha makasakit ng mga damdamin. Sabihin na lang po muna ang naunang sorry at nag-apologize. Kinumpara lang po niya yung paghalik ng isang Pilipina sa isang hinahangaang minamahal na leader at yung paghalik rin ni Pangulo na isa ring minamahal na leader, paghalik rin po niya sa kapwa niya Pilipino.
Kami naman ni Chris Aquino, matagal na rin kaming kaibigan. Sure pa kami rito nung taba pa ako. Ito. Sinamahan ko siya doon sa Marina Tuna. At tumatawag naman talaga siya sa akin. At minsan, meron siyang gustong iparating. Nakikinig naman ako sa kanya. Hi, sir. Sir, sabi niyo kanina, parang tinawagan ba kayo? How exactly happened, sir, kung paano yung conversation niyo with Miss Chris Aquino? Siya po ba ang unang tumawag o kayo ang tumawag? Nag-text po siya sa akin kagabi, around about 8 o'clock ng gabi. Nasa aeroplano po ako. So, pinadala niya uli ng 1:12 AM ng kanilang madaling araw kasi akala niya siguro hindi ko nabasa. Nasa aeroplano nga po kami between 8:30 to 11:50. 7:30 kami umalis ng 7:30 Philippine time, umalis kami ng Korea. And we arrived Philippines 11:30 Philippine time. So doon ko po nabasa, bago yata yung number niya, yung number ko na nakasave sa cellphone ko, hindi na po, yun ang ginagamit niya. Nagpalit na yung kuya. Sabi niya, Bong, this is Chris Aquino. I am personally reaching out. We have been friends, and my heart wants to believe you still have a soft spot for me. Sabi niya, I will understand if you snub me, because sino ba naman ako, pero sinaktan talaga ang puso ko sa ginawa ni Mocha. Alam mo, never ako nagsalita, nag-post, or naringga ng anything against PRRD. Dahil marunong ako rumespeto, sana Bong, wag lang ang mom at dad ko. Nananahimik na sila sa langit, please. Then, sinabi pa siya rito, pero hindi na, politika na to eh. Sabihin ko ba? Sir, pwede mo po i-share. Alam mo, I will even campaign for you because I believe in you, but why leave the president? Why leave Malacanang? Baka ahas lang ang gustong kunin ang posisyon mo. Ma'am, please, hindi naman ako kandidato. So, maraming salamat sa tiwala mo at sa paniniwala mo sa amin ni Pangulong Duterte. Maraming salamat. And sir, how did you respond to her text, sir? Nag-text ka rin ba sa kanya o tumawag ka sa kanya? Wala na. Yun na po. Nag-text na lang ako na we are sorry for the incident. Thank you, sir. Sir, would you describe, sir, as a reprimand yung pag-uusap nyo ni Asik Mocha Usundo? Napagalitan ba siya, sir? Would you describe it as such? Alam mo, si Mocha talagang loyal supporter yan ni Pangulo nung kampanya po. At hindi naman namin siya ma-control kung yun ang naging post po niya ukol sa bagay na to at meron pong nasaktan. Kaya kami na lang po humingi muna ng sorry po. Pero yung intention niya po talaga ukol dito ay yung paghahalik po ng isang well-loved and respected leader sa kapwa niya. Yun ang naging issue po dito. Kaya ini-explain ko sa inyo, at uulitin ko po, hindi lang po yan ngayon lang nagawa ni Pangulong Duterte. Nagagawa niya yan kahit sino, kasi wala po siyang pili. Hindi naman po sa walang respeto sa babae. Alam niyo po, napakataas ng respeto ni Pangulong Duterte sa mga babae. At unang-una, kahit na po sa may mga lalaki dyan na papagalitan yung pag lumalapit sa kanya, nirereklamo yung asawa nila, yung mga pulis, talagang pinapakinggan ni Pangulong Duterte itong mga misis. At talagang
nire-reprimand niya itong mga lalaki na nangaapi sa mga asawa. Ganun po kataas ang respeto ni Mayor Rudy Duterte sa mga kababaihan. Siya po ang nilalapitan ng mga kababaihan sa mga helpless, sa mga hopeless po natin na mga kababaihan. Siya po ang nilalapitan. Sir, following the incident, sir, on social media particularly, may mga calls for Asek Moca Usong to step down or to be fired from the job. Yung kanya po bang, itong latest incident ba, sir, ito ay may grounds for at least sanctions po? I'm sorry, but I'm not the appointing authority. Ginagawa ko lang po ang aking trabaho. Maaari pong magkaisa tayo. Hanggang doon lang po ang kaya kong gawin. Ano po ang naging initial reaction po ni Pangulo when he learned about the incident, sir? Wala na pong dinagdag si Pangulo. Sabi niya, siguro naintindihan naman po niya yung punto rin ni Chris, yung naalala niya yung pagkawala ng kanyang tatay. At sabi niya, ano lang, sabihin mo na we are sorry for the incident. Thank you, sir. Hi, sir. Good afternoon. Sir, just one question. Sir, did you give any guidance or what particular guidance did you give Asek Moca so as not to repeat similar incident? Alam niyo po, si Asek Moca ay matanda na at meron na siyang sariling pag-iisip at alam naman po niya kung ano po yung tama at mali. Yung ang nasabi ko lang po sa kanya, huwag na tayong ayaw kong may masaktan pa at lumaki pa yung alam mo, may mga emotions na tamaan dito, nasaktan dito. Huwag na natin, sabi ko, pwede, huwag na natin malakihin. And she agreed naman na mag-apologize na rin. Okay, sir. Sir, you said maybe mag-apologize po si Asek Moca. Ano po yung likelihood na mangyari po ito? And is this a public apology or personal po na go-convene? Meron pa bang naiwan na doon? Mga MPC yata sa plane. Baka pwedeng patanong na lang mismo si Asek Moca. But nag-agree naman siya sa amin ni Presidente Duterte. Hi, sir. Seth, do you still consider Asek Moca as an asset or liability sa administrasyon po? No comment po ako dyan. Pero regarding sa controversy ngayon, kayo po ba or ang Pangulo or anyone sa cabinet po nagbigay ng advice or like an ultimatum na hindi na niya gawin yung ganitong klase? Kasi makakasira din naman sa image ng Pangulo. Kakausapin ko po si Pangulong Duterte ukol dito since he is the appointing authority. Thank you, sir. Good afternoon. With your permission, can we ask other issue? Tungkol po saan, baka hindi ako authorized na magsalita ukol dito. Hindi ako authorized po magsalita tungkol sa so, I'm sorry, yung ano lang po, yung spokesperson tayo. Yes, sir. So, magandang hapon po. Sa pinannounce yung pagkakasaba kay De La Serna recently nung Monday. Pagtapos kahapon, for the record lang, sir, kung mananatili siya as board member talaga ng PhilHealth, inalis lang sa kanya yung pagiging OIC ng PhilHealth. No comment rin ako dyan. Nagbigay na yata ng statement si Sec. Harry Roque. Presently, board member pa rin po siya. Kasi actually acting president CEO yata siya nung nakaraan. She was elected by the board. Then ngayon, nag-elect din yata yung present board members ng kanilang bagong presidente. Acting president also. Sa isang question lang. Sir, meron pa bang masisibak next week or sa mga darating na araw?
Mukhang bago. Sino ba yung bago? Parang meron, sir. Actually, wala namang katapusan yan. Basta may makita si Presidente na hindi ayon sa linya ng kanyang governance. Alam niyo na po ang ibig kong sabihin. Pag pumasok ka sa corruption, or even a whip of corruption, talagang sisipakin kayo ni Pangulong Duterte. At bibigyan naman kayo ng due process. Pero kahit na kaibigan o kasamahan niya o supporter niya, basta pumasok sa corruption, galit talaga si Pangulo sa corruption. Sir, good afternoon. One question lang po. Sir, sama sa mga taga Davao, sa tingin niyo sir, dapat masanay na rin yung mga Pilipino sa kung paano po magpakita ng pagmamalas presidente sa mga tao? Ulitin ko lang po, maaaring hindi lang sila nasanay kay Pangulong Duterte, pero ako po mismo saksi. 20 years ko po siya halos araw-araw na nakakasama. Wala pong pili ang ating Pangulo. Ganun po siya. Sobrang makamasa. Lahat po niyayakap, lahat po hinahalikan niya. Ibig sabihin, hindi halik ng may mali siya. Halik po yun ng pagmamahal niya sa kapwa niya. Subukan niyo po, wala pong ibang politiko na makakagawa niya. Si Pangulong Duterte lang. Believe me. Sir, last question. Sa tingin niyo sir, kayo po sir, may dapat bang ihingi ng sorry o apology si Asik Moka? Antayin na lang po natin yung pag-sorry niya at sorry po siya. Sir, going back to case, sir, you said that Asik Moka agreed to put the issue to rest. Was she advised to delete her Facebook post, sir? Wala na kaming pinag-usapang ganon. Kasi alam niyo naman yung Facebook o yung pag-post na yan, kahit i-delete mo sa mismong page mo or Facebook page mo, kakalat na yan. Hindi mo na makokontrol yan. Sir, yung invitation po ni Chris Aquino kay Mocha Uso na mag-debate, ano po yung may guidance kay Fatol kay Asik Mocha po? On my part po, sana hindi na po umabot sa ganon. Sana po hindi na lumaki at magkaisa na lang po tayo. That's part of my statement po kanina. Sir, just to be categorical po, sa pananaw niyo po and sa pananaw ni Pangulong Duterte, sir, yung ginawa ni Asik Uson, ito po ba ay tama or mali? Just to be categorical, sir. Alam nyo, may kanya-kanyang punto sila eh. Si Asik Moka, pinapakita lang niya na ito, leader na to, makita nyo, pinalikan rin ng isang babae sa aeroplano. So, ibig niyang sabihin doon is pareho silang well-loved, well-respected, pero hinahalikan sa lips. Ganun naman rin yung dinidepensahan ni Asik Monson yung ginawa ni Pangulong Duterte. So, ang nagkataon lang po na may anak po na naging nasaktan, yun po ang aming hinihingian ng sorry. Sir, looking back, sir, had she asked you kung if it was proper to post something na gano'n, sir? Wala po, hindi po kami nag-uusap tungkol dyan kung ano yung pinopost niya. Hindi po namin kontrolado si Asik Monson bukol sa mga pinopost. Wala kami pinag-usapan. Pero sir, kung halimbawa natanong ka niya na is it something proper na ipopost, would you advise her otherwise to post it or not? No comment. Hi, sir, again. Sir, but we understand that Asik Uson is a defender of the president. She likes doing that. But it's the way, the specific issue is the way she defended the president in this particular case. Are you saying that it was right for her to compare
the president kissing women to the late senator being kissed by other women and not initiating it, and another fact that they're no longer around to defend themselves. Was it a right, I mean, that strategy that she used in defending the president, tama po ba yun? Siguro, that's her, I mean, yun yung paraan niyang para ikumpara yung, kasi pareho nga silang well-loved, well-respected. Ang issue kasi dito is yung issue about respect for women. So parang pinapalabas ng mga critics na hindi nire-respeto ng ating Pangulo ang mga pagkababaihan. Which is, alam naman natin, napakataas ng respeto ng ating Pangulo sa mga kababaihan. Siguro yun lang yung naging paraan niya para depensahan ng ating Pangulo. At kami naman, hindi, ngayon lang namin naisip, syempre, na meron nga pong nasaktan since si Ma'am Chris nga po, sabi niya, naalala nga. Kaya po, kami na ho ang naunang nag-extend ng sorry, apologize po. But do you agree that she's basically saying na similar si President Duterte and the late Senator when it comes to their approach to women? Pareho silang medyo appeal eh. Mahal nga. Ibig sabihin, hindi naman appeal na dahil as macho na gano'n. Well-loved, well-respected, minamahal, yayakap. At nanghahalik? Nagmamahal sa kapwa. Okay, lastly, sir, considering the negative feedback that was also generated, of course, not all, by the President's actions, is there any effort on the President's part to maybe adjust his actions or his approach in dealing with people in general, so as to just to avoid the negative feedback at the very least? Ulitin ko po, I'm not the appointing authority of ASEC Moca, so I will ask Si Pangulo po. Ha? Si Pangulo po. Mag-a-adjust po ba is there any effort on the President's part to adjust, considering that some of his actions do generate negative feedback, katulad po nung nangyari dun sa kissing incident in Seoul? Si Pangulong Duterte na po makakasagot niyan kung ano sa tingin niya po. Sir, sabi niyo kanina, we apologize. So kayo and the President. So kinausap din po ba ng personal ni Pangulo si ASEC Moca? Hindi po. Kaya sinabi ko kakalanding namin kagabi at natanong po during press con nung arrival statement ni Pangulo Duterte, di ba natanong siya? Nagulat nga siya, hindi pa niya alam yung kabuuang storya. Nung nakwento ko po sa kanya at binasa ko rin sa kanya yung text ni Ma'am Chris Aquino, wala na akong kabing ibang pinag-usapan. Sabi niya, sabihin mo na we are sorry for the incident. Nabanggit po ba nung nakausap niyo po si ASEC Moca, nabanggit niya po ba kung kailan niya planong mag-sorry kay Chris? Nag-agree naman po si ASEC Moca sa amin sa pag-apologize namin ni Pangulong Duterte for the incident. At sa tingin ko, magsusorry din siya ngayon kung may media pong makapag-interview sa kanya. Thank you, sir. Okay na. Okay. Thank you very much, NPC. That concludes our briefing. Thank you. Our press conference. Lastly, meron lang akong gustong i-share sa inyo since nandito na rin lang kayo. Kaya sabi ko nga, yung opisina namin bukas po sa lahat po ng kailangan. Merong isang table tennis na player dito. Saan yung table tennis player? Ito siya, 11 years old, taga Nueva Ecija, started playing table tennis at the age of 8 years old. Sumali po siya sa recently concluded World Championship of Ping Pong in London. And sumali rin siya sa Philippine Super League Table Tennis Tournament. Sumali rin siya doon sa NAGA for selection of players for Philippine team. Kaya lang po, kailangan niya ng
kunting tulong, uniforme, titirhan, at sa kanyang pagtitraining po. At dyan si Com Fernandez. So, nakiusapan po namin si Com Fernandez ng PSC, paano po namin siya matutulungan through PSC and through our office po. Yes, we do give call it special treatment for kids like this, no, na we do have programs for special kids with special talents in the different fields of sports. And in fact, the president of the Philippine Table Tennis Federation, the NSA, in charge of table tennis, meron kami binibigay na budget for all NSAs. So they will get, as I told Mr. Tigley this month, you get your needs, your financial needs for the training of this guy from their budget. And if ever we see this guy is improving, we can always add some more finances for them. We also have another lady, 13-year-old Rizono Uno. She won the PNG, the last Philippine National Games in Cebu about 2 weeks ago. She's 13 years old and she won the Women's Championship, Open Championships. So we have several special athletes. Nakita niya, namimigay ako ng sapatos sa nasunugan. So sabi, hiling niya to, hindi siya hiling nito. For training. Hindi kami pwede magpalit kasi maliit yung sapatos niya. Akin na yan. Pwede tayo. Ilang taon yung pinalo mo ulit? 44 years old, pinalo mo? Pinalo niya 44 years old. Pilipino, magaling. Yeah, Mr. Dennis Uy, the Presidential Assistant for Sport, has a Siklam Foundation, yung mga tinatawag naming special operations for kids, athletes like this, na may potential to be medalists 2020 Olympics. We're also taking care of that. So I don't know if there's a age requirement sa Olympics. I'm not sure, but we'll have him trained all the way. So 2024, if hindi makaya sa 2020. So we have a program for that also. Hindi ko maswap yung sapatos ko dahil mas maliit yung sapatos niya. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Si Aljay Villena. Aljay A-L-J-A-Y Villena. V-I-L-L-E-N-A. Kagame ba isina?